usad. And I think social media has helped a lot in informing the people, making people aware, so that now marami tayong pwedeng gawin para sa pagbabago. Nick, gusto ko itanong kay Professor Harry Roque. Professor Roque, itong impeachment, from the beginning sinabi na nga sui generis, it's judicial, it's also a political process. Considering the public participation doon sa discourse involving evidence, involving procedure, yung mga kaganapan po, is this parang changing the definition, or is this affecting how Senate should consider the political aspect of this process? Well, dahil ang pinag-uusapan natin ay hindi lang naman yung paglilitis, kung hindi na rin yung social media, no? Yung social media ang nagbibigay ng bagong definition dito sa sui generis na ito, eh. Kasi dati-rate, sui generis siya kasi hindi mo lang alam kung anong standard na gagamitin, kung civil, administrative, o criminal. Tapos naging sui generis siya kung hindi mo rin alam kung legal siya o political. Pero dahil sa social media, nagkakaroon ng pagkakataon na mag-participate talaga yung mga taong bayan, no? Hindi lamang sa paghuhusga, kung hindi na rin sa pagkakalat ng ebidensya, dahil ang pinag-uusapan naman dito, kung dapat pang manatili sa pwesto yung pinakamataas nating maestrado, no? Yung mga sinusulat ni Raisa Robles, no? Yung bahay sa Florida, no, na hindi naman talaga kasama sa usaping impeachment dahil hindi kasama sa articles of impeachment, pero importante yun sa taong bayan. Kung ang taong bayan na magde-decide kung karapat-dapat nga manatili itong si Chief Justice. At nakita naman natin kung paano nag-ibahan ng eksplanasyon si Chief Justice mismo. Noong una lumabas, hindi raw totoo yan. Pagkatapos, sinabi niya na pag-aari yan ng aking anak. No? Ibig sabihin, dahil sui generis siya at meron na nga tayong oportunidad na binibigay ng social media, ang importante ngayon, nagkakaroon ng impormasyon na nagiging basihan para ang taong bayan ay gumawa ng sariling husga niya. At sa akin, ito ibig sabihin ng political na proseso. No? Hindi lamang dahil kung anong nature ng proceeding, political siya dahil eventually, ang taong bayan may karapatan na gumawa na sa kanyang personal na paghuhusga. Kunan natin ang reaksyon si Professor Casiple dyan. Ano? Sa palagay niyo ba, itong napaka-powerful tool na social media kumbaga nagamit ng strategy ng both defense, at tanungin natin mamaya ang defense at prosecution tukol dito, no, na para makapuntos sa kanilang kaso? Well, mahalata mo naman na sa response, ano? Pati Presidente nagre-respond, si Chief Justice nagre-respond, pati ang prosecution ng defense. Doon mo makita na yung media may legitimacy na, kahit anong sabihin pa nung mga nagsasabi na hindi naman mapagkatiwalaan yung mga datos dyan. That's not the point. Mali man o tama, pag lumabas sa social media, sa Twitter, Facebook, at siyempre, yung mga website ng mga news, pag lumabas doon, nagiging news mismo yun, eh. At ilang beses na yan nangyari during the trial. Attorney Dennis, ito nga pong angulo na ito, ano, na yung public perception matters, or yung argumento na yung opinion ng nakararami matters. Para sa depensa, siyempre, ang gusto natin ay talagang based on evidence. Malinaw po yung sinabi ninyo. Pero this is reality. Ano po ang tingin nyo dito sa yung nature nga na political with the outpouring of opinion coming from the ordinary folk? Well, the political process involved in an impeachment case is present because at the end of the trial, the one that will decide are not judges, but actually politicians. So that is why there is a political process involved. But in arriving at the decision, it is also called a judicial process, because you will have to follow the process of presenting evidence and evaluating that evidence. That's why it is both judicial and political at the same time. We cannot avoid the judicial process, yung pagkuha ng ebidensya at pagpresenta nito sa tamang paraan ayon sa proseso na nakalagay sa rules of court, kasi wala na po tayong ibang paraan para alamin ang katotohanan except through the rules of evidence. Yan lang po ang natatanging paraan para makarating tayo sa katotohanan. Hindi po tayo makakarating sa katotohanan batay sa sinasabi ng mga tao sa internet. Hindi po tayo makakarating sa katotohanan batay po sa sinabi na pag-aari ng property ni Chief Justice Corona sa Florida.
Malalaman lang po natin kung totoo ito o hindi kung atin pong lilitisin ito. At meron po tayong ihaharap na mga dokumento at meron po tayong ihaharap na testigo at magkakaroon po ng pagkakataon yung taong nasa sakdal na harapin yung mga akusasyon na ito. Hanggat hindi po tayo nakakarating sa prosesong ito, ako po bilang abogado, hindi ko po tatangkaing sabihin na isang tao ay nagsisinungaling o hindi. Yun po yung aking pananaw dyan. Kunan muna natin reaction si Congressman Umali, no? Sa ganang akin naman, it can be anywhere in between. No? There is that judicial process, there is also that political process. It can also be a process in between those two. No? In other words, ang sinasabi ko lang, hindi tayo pwedeng kailangan maging stricto na judicial lang ito or political lang ito. Kanya nga sui generis it depends on how it will evolve, and I think yung nangyayari ngayon ay sabi nga ni Mon kanina, the fact that everybody is reacting means that may impact itong social media, no? And sa paglilitis naman ay maaring wala sa ebidensya yan pero sumasagot Sumasagot yung nasasakdal Sinasabi niya, sabi nga ni Professor Harry, nung una sabi niya, hindi kanya, wala siyang pakialam dyan. Pero ngayon may pakialam na dahil kasama sa mga properties ng anak. At maraming ganong pagkakataon na itinuturo na yan ay property ng anak ko. Pero may kakayanan ba? Hindi natin alam. Yun ang magandang on rebuttal ay pinag-aaralan namin para malaman kung may katotohanan talaga yan. Kasi at the end of the day, in an impeachment trial, ang inaalam natin is his moral fitness. Moral fitness ni Chief Justice to continue serving the third branch of government as the highest magistrate of the land, and yung integridad, yung iyong kapasidad, at yung honesty, probity, etc., yung moral fitness, as I was saying, to continue to hold that high office, which is the third branch of government. Itong sa ibang bansa, Nick, ito nababasa natin, gusto ko tanong kay Attorney Trixie, sa Japan, sa Europa, at sa iba pang bansa, lumabas pa lamang sa dyaryo na merong konting skandalo itong public figure na ito, nagre-resign ka agad. At nangyari na nga po na nag-resign merong ibang mga nag-resign sa ating gobyerno. Pero on the other hand, meron namang nagsasabi, it will benefit our country more if we allow this process to be completed. So ano po ang tingin ninyo? Dahil po merong mga lumalabas na posibleng hindi ebidensya, nabanggit po na sinasagot. On the other hand, there is a process that is proving that our democracy works. Okay, i-establish natin yung parameters. First, kung ang tingin natin dito sa impeachment ay akin to a criminal proceeding, malaki ang binibigay na nating weight on the presumption of innocence. So, ibig sabihin, ang burden ng prosecution dito is to prove not naman beyond reasonable doubt, with clear and convincing evidence, if I'm not mistaken, yun yung naset na parameter dito, na to prove with clear and convincing evidence. And what does that mean? It means you cannot judge a person on whether or not he's going to stay in office by mere insinuation. There is a process of proving. So, pag nakalagay yun sa Constitution natin na meron doon process of impeachment, merong maglilitis, at merong proseso, at merong inadopt yung Senado na proseso dun sa paglilitis. Ngayon, kung hindi natin susundan yung inadopt na rules, bakit pa tayo nagka-rules? Diba? If we're not going to subscribe to the constitutional provision on how this is going to be conducted, then we may as well amend the Constitution to do away with this. But it is there. Andyan yung rules, and therefore it behooves us to obey those rules. Now, what happens? Social media is still a big player in this because of the political nature of the process. But in the end,
you will still have to abide by your own rules. Ang isang sinasabi nga nilang benefit dito sa paglilitis na ito is na nakita ng taon bayan kung ano nangyayari dun sa isang paglilitis. Kasi most of us in any well-lived lifetime, di nakakita ng loob ng courtroom, di ba? If we're lucky. But nevertheless, nakita natin na hindi ganun kadali. Como ba't guilty ang isang tao, may proseso pa rin na kailangan meron kang ipresenta na ebidensya, bibigyan mo ng pagkakataon yung kabila na sumagot, at lahat ito ay nag-govern ng set of rules called the Rules on Evidence and the Rules of Court. Tanungin natin ang reaksyon ni Attorney Harry Roque dito, no? May proseso daw, kailangan na pagdaanan muna itong proseso at bago, kasi dun sa ibang bansa nagre-resign na bago tapusin yung kaso Kaya anong palagay niyo po? Tama naman na may proseso, no? Pero tama rin yung obserbasyon na sa ibang mga bansa, hindi natatapusin yung proseso. Kasi merong ilang mga posisyon sa gobyerno na importante yung tiwala ng taong bayan at nangunguna na dyan yung hudikatura. Alam mo, sa totoo lamang, 5 ambassadors ang nakausap ko na. Hindi ito mga junior ambassadors. Sila talaga yung ambassador, head of mission. Hindi sila magpapakilala. Pero ang kanilang sinabi, sa bansa namin, hindi yan mangyayari. Kasi pulaan mo lang, bintangan mo lang yung isang mahistrado dahil nga importante na hindi talaga, walang bahid talaga yung integridad ng isang mahistrado, magbibitiw na. So sa akin, alam mo, bagamat may proseso, nalulungkot din ako na kinailangan pa natin gamitin yung proseso dahil tingin ko, no, dahil ako mismo, palaki rin ako ng isang West, no, nabuhay ako na yung nagpapalaki sa akin, nagtatago sa bahay, walang buhay. Wala talagang ginagawa, nagtatago, nagsusulat lang ng desisyon dahil importante nga na hindi siya mapupulaan. Dahil alam niya na ang hudikatura, 30 lang naman yung mga ni police power dyan sa Supreme Court Yan yung mga nagbabantay sa amin sa Maguindanao trial, no? Hindi naman nila kontrolado ang police, hindi nila kontrolado ang mga sundalo. Ang nagpapasunod lamang sa taong bayan sa kanilang mga desisyon, yung tiwala na kapag ikaw yung mahistrado, malinis na malinis ka. Nick, bigyang pagkakataon muna natin yung ating estudyante from Bicol University, Robert De Terra. Good afternoon po. Gusto ko lang po itanong yung about sa social networking sites, yung about po sa posters, yung mga nagpapanggap po na ibang tao sila. Paano po yung ibang tao? Halimbawa po ako, gagamit ako ng ibang pictures ng ibang tao, tapos magpapakilala akong sila po yun, tapos para manloko po ng ibang tao. Si Attorney Terry Ridol. Sa actual, talagang hindi pa malinaw yung parameters kung paano natin hahabulin yung mga posters dyan, yung mga nagpapanggap na, kumbaga, fashion model, pero yung pala, lalaki pala, yung ganun, o kaya babae palang iba. No? Maraming ganyan At maraming nag-add din kaagad ng mga kalalakihan pag inad sila ng akala nilang artista, no? Pero sa ngayon, tingin natin, mahihirapan talaga tayo na maglitis, no? Ng ganyang mga posters ngayon. Ibig sabihin, i-block nyo na lang kung halimbawa, Facebook yan. Pero ngayon merong legislation na inaayos ang ilang mga yung Cyber Crimes Act, kung saan pwedeng i-require halimbawa yung mga ISP, mga Internet Service Providers, na i-provide halimbawa yung IP address ng mga pinagmumulan ng mga posters na ito. At siguro pwedeng pagsimulan yun para habulin yung mga nagpapanggap. Ewan ko lang kung ano yung krimen, no? na suway doon sa pagpapanggap niyang pag-add sa'yo, pero ganun pa man, siguro mas napahiya ka lang na nag-add ka ng hindi pala talaga fashion model. Okay, balikan lang natin kanina yung pinag-uusapan natin with Attorney Harry Roque na yung ibang mga bansa nagre-resign na yung mga kinakasuhan. At tanungin lang natin reaction ni Attorney Dennis Manalo dyan. Alam mo itong sinasabi natin na sa ibang bansa, yung mga opisyalis doon nagre-resign agad kapag nagkaroon ng akusasyon pa lang. Kailangan po natin munang tingnan bakit po ba nag-resign ka agad. Kasi po meron din naman pong mga halimbawa na hindi naman po nag-resign ka agad. Isa na po rito si President Bill Clinton ng United States. Nilaban po niya yung kanyang impeachment at nakakuha po siya ng acquittal. At siya po ay isa sa pinaka-nirerespetong presidente ng Amerika. Isa pa po dito, meron pa pong isang karanasan ng Amerika na sinabi